Hindi muna tayo hihiwalay sa ating namayapang pambansang alagad ng sining at superstar na si Miss Nora Aunor. Kasi alam naman natin ang kanyang kaarawan ay malapit na. At eto nga po ang balita, magkakaroon po talaga ng selebrasyon sa kaarawan ng ating superstar na gaganapin sa libingan ng mga bayani. Meron kasing parang nagreklamo na bawal daw ang mga Noranians dito sa celebration ng birthday niya. Ang tanong ngayon, darating kaya si John Rindez? Kaya ako pinagtatanggol si John pagka sinisiraan nila. Kasi hindi nila kilala si John eh. Pero yun yung tao na, yun lang ang tao na hindi ako iniwanan nung panahon na kailangan ko ng tulong. Sinasabi, ay boyfriend kasi hindi ko boyfriend yung tao kasi edad ni Lot-Lot yun. Parang anak ko na yun. Nagkataon lang na nung nagpuproduce ako ng movie, isa yan sa mga talent namin. Bitiranang kolumnista na si Christopher Min nagulat sa natanggap na balita sa parating na kaarawan ni superstar Nora Aunor. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Sa nalalapit nga na kaarawan ni superstar Nora Aunor ay umiinit na naman ang iba't ibang kwento. Sa vlog nga ng bitiranang kolumnista si Christopher Min kamakailan ay isa ito sa kanilang mainit na topic na kung saan hindi sila humiwalay sa kwentong buhay ni Ate Guy. Hindi muna tayo hihiwalay sa ating namayapang pambansang alagad ng sining at superstar na si Miss Nora Aunor. Kasi alam naman natin ang kanyang kaarawan ay malapit na sa May 21. At syempre ang mga Noranians, naku talaga para sa kanila, meron sa kalendaryong X yan. Ay, hindi inaabangan nila ito. Nakamark. Taon-taon yan. Mula pa nung sumikat siya nung 70s talaga. Ay nako, markado yan. At eto nga po ang balita, ang kwento, magkakaroon po talaga ng selebrasyon sa kaarawan ng ating superstar na gaganapin sa libingan ng mga bayani. Meron kasing parang nagreklamo na bawal daw ang mga Noranians. Bakit na diba? Ganun na nakalagay, bawal ang mga Noranians dito sa celebration ng birthday niya. Alam mo, ang unang pumasok sa isip ko, si Ate Guy mismo hindi magiging masaya kapag ang kanyang mga tagahanga na mahal niya ay hindi niya makakasama. Yun din ang pumasok sa isip ko. Birthday niya ngayon. Gusto-gusto nga ni Ate Guy, di ba? May okasyon, magkakasama sila. At nalaman natin, di ba, nung pumanaw na siya, saka natin napanood yung mga footage na talagang sobrang pagmamahal niya sa mga Noranians. Ito na po, ang naghanda po kasi dito ay ang kanyang mga anak. Si Ian, si Lot-Lot, si Matet, si Kiko at si Kenen. Pero hindi po bawal ang mga Noranians. Hindi naman po. Yung mula umaga hanggang alas 4 ay para sa pamilya at malalapit na kaibigan at kasama. Pero magkakaroon po kayo, ayon sa kwento ng ating source, ng pagkakataon na makisalamuha din doon. Alas 4 ng hapon, babati din sila sa kanilang idolo. Ayun, may oras din pala. Maganda gawin para maging maayos. Nagulat ako nung una. Ako din. Bawal ang mga Noranians, di ba? Ang nakakalungkot yung pag gusto Ate Guy, sino may sabi, di ba? Magbingang tumas Ate Guy. At saka alam naman po natin mga kachika, ang dahilan po kung bakit natupad ang mga pangarap ni Ate Guy at kung bakit naabot niya yung pinakaituktok ng Tansulong dahil po sa kanyang mga tagahanga yan. Hagdan po na ginamit niya at tinungtungan ang mga taong ito para sa kanyang pangarap na natupad. Tama. Kaya hindi siya matutuwa pagkaganoon. Ang problema na siguro pag alas 4 na wala na ng pamilya, sila na lang. Sila naman. Sa patuloy nga ng kwento na ibinahagi ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay napatanong sila kung dadalo ba sa nasabing kaarawan ni Nora Aunor ang malapit nito na kaibigan ni si John Rindez. Ang tanong ngayon, darating kaya si John Rindez? Ay, baka ito yung kasama ng mga fans, nararamdaman ko.
Ako din yun ang pakiramdam Yung ko. 4 o'clock siya. Palagay ko sasama siya sa mga tagahanga. Oo. Kasi sila yung nagmahal talaga sa mga tagahanga. Sila natigay. Yung sa akin, tingin ko hindi siya pupunta. Ay, bakit? Kasi nakita ko kasi ang paliwanag niya na sa birthday daw ng superstar ay pupunta muna siya ng Bicol. After daw ng birthday, saka na lang sa babalik. 40 days, May 25. Mm. May 25. Oy. Pero po pwedeng magbago ang plano ni John Rendez. Oo. Dahil gusto rin niya siyempre na makasama ang superstar sa kaarawan. Diba? Oo. Pero alam mo, noon, naaalala ko lang hindi ako dumating sa punto na nakikipila ako sa bahay na Ate Gay para sa pagkakinabukasan na ang birthday niya. Asalto. Mag-aasalto. Oo. Hindi ako nagpupunta sa hindi ako ganun katindi. Ay, ganun. Basta ako, hinahangaan ko siya, gustong-gusto ko siya. Sa probinsya, meron kaming samahan na para kay Nora Honor. Pero hindi kami lumuluwas para Doon. makasama siya sa asalto. Pero alam ko, sa lahat ng bahay na nilipatan niya, kapag May 20 na, andun na ang mga tagahanga. Oo. At Aasaltuhin siya. At kakaiba tong celebration na ito kasi wala na si Ate Gay. Ito yung Ay, talagang oo. titignan natin talaga kung paano nila i-celebrate ang birthday na wala Pero alam yung mo, tao. pinakamahalaga itong unang taon na Oo, ito. oo. Dito mararamdaman kasi si Ate Gay, di ba, sabi nga ni Mamo, hindi pa nakatatawid. Oo. Di ba? Hindi pa nakakatawid. Pag-usapan natin mamaya yung pagtawid na yan. Oo. Ganito, nandito pa rin, in limbo pa si Ate Gay. Siyempre, ito yung unang-unang kaarawan niya na wala na siya sa mundo. Yes. Ikaliligaya niya na makita ang mga tagahanga niya bukod sa kanyang pamilya. Oo. Di ba? Kung matatandaan sa huling kaarawan ni superstar Nora Honor, ay inamin ito sa publiko, lalong-lalo na sa kanyang mga solid supporters at maging sa harap ng kanyang mga anak, na kung saan diretsa ang sinabi ni Ate Gay na walang relasyon sila ni John Rendez. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Nagsaya ako doon na 8 years na talagang gutom. Kasama ko si John. Kung wala si John Rendez, kung wala si John, wala akong karamay. Kasi yun, kaya ako pinagtatanggol si John pagka sinisiraan nila. Kasi hindi nila kilala si John eh. Pero yun yung tao na, yun lang ang tao na hindi ako iniwanan nung panahon na kailangan ko ng tulong. Sinasabi, ay boyfriend kasi, hindi ko boyfriend yung tao kasi edad ni Lotlot yun. Parang anak ko na yun, nagkataon lang na nung nagpuproduce ako ng movie, isa yan sa mga talent namin. So, yun. Hindi natin alam kung ano ang magiging kabuuan ng selebrasyon na ito. 72 years old na po ang pumanaw nating superstar sa May 21. Alam mo yung May 21, makakalimutan ng mga Noranians ang mahalagang petsa sa buhay ng pamilya nila. Pero yung May 21, ando na yun sa puso nila. Di ba? Sana naman makasama ang mga Noranians talaga. Dahil nakita naman natin kung gaano kahalaga kay Ate Gay ang kanyang mga tagahanga. Yun lang yun. At saka siguro, yung nabalitaan ko lang, kaya siguro ginawa ng 4 o'clock ng hapon. Kasi di ba sa panahon ngayon, sobra init. Di ba alam mo naman Ano ibig sabihin, pag malamig-lamig, andun yung mga anak, tapos pag sobrang nainit sa mga fans Hindi, ang ibig sabihin kasi yung mga fans kasi ni Ate Gay, sasabihin naman natin din mga edad, at saka hindi siyempre pagka sobrang init, di ba baka kung ano pa ang mangyayari doon sa libingan ng mga bayani. O di siyempre, ang sangkot pa ng ano yun, ng pamilya yun, di ba? Hindi naman siguro. Siyempre may mga payong naman sila at mga pamaypay. Already at gagawan nila ng paraan, makasama lang kanilang idolo na walang mangyaring hindi maganda sa kanila. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!